Mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Martin Romualdez, nagsalita po na wag daw pong gamitin, wag daw po tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Sino kaya yung tinutukoy niyang tagapagsalita ng kasinungalingan? No? At marami pong ano yan, no? Yan po ay pagpalag, pag-amin na wala po naniniwala sa kanila. Kaya dahil wala naniniwala sa kanila, dahil binibintang nila na may mga nagsisinungaling kasi. No? Di ba mas madaling paniwalaan yung katotohanan kaysa kasinungalingan? Mamaya alamin natin kung ano yung gustong palabasin nito ni Martin na katotohanan versus sa pinalalabas di umano ng mga tagapagsalita ng kasinungalingan na kasinungalingan. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, no, barado po ang Rappler kay Kaufman, ang abogado po ni Pangulong Duterte. At iba pang balita, Amy Marcos, hinihiritan, no? Humihirit pa po si Amy Marcos. Bakit ba ako nariyan? Humihirit pa po si Amy Marcos na para bukas ay paatinin, no? Ito po napaka-ironic. Mahilig kayong magpa-attend, no? Ano ba mga tanong yan? Tignan nyo lang po yung oras. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo... Meron namang oras dyan kung gano'n na ako katagal nagla-live, di ba? Tignan nyo lang po para malaman nyo kung late. Kung sa tingin nyo late na kayo at ayaw nyo pumasok. Huwag na po kayo mag... Kada may papasok, late na ba ako? Kung hindi naman po ito eskwelahan na pag late na, bawal na pumasok. Pasok lang po. Ang gawin nyo, ang tekniko dyan, pagka nasa gitna na ako nakapasok, inuusog ko sa unahan, tapos ita-times 2 ko. I-times 2 nyo lang, makakahabol at makakahabol kayo. Okay. Yung kay Amy po, napaka-ironic na sila po ay nagsasabi, no? Yung pong gobyerno natin, pag yung mga kakampi nila sa Kongreso, ang haba na po paulit-ulit na Tuloy-tuloy lang sa wala po nagsabi. Ito po, isa pa lang po, preliminary pa lang po yung ginagawa ni Senator Amy. Hindi na raw atin dahil nasabi na raw nila lahat. Ang tanong, pwede po bang sabihin niya sa Quadcom? Pwede po bang sabihin din niya sa Tricom na hindi na ako atin kasi nasabi na lahat, napag-usapan na lahat. Hindi po. No? Napaka-bias. Pag sila po pina-attend yung kakampi nila, hindi na po pwede isang beses lang kami atin. Pero po kahit po presidente, vice president, kung gustong pa-attendin sa Kongreso, dapat umatin kahit pa ulit-ulit. Hindi nyo ba naisip yun? Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to si Martin Romualdez. Ayon po kay Martin Romualdez, ganito po ang pagkakasabi niya, no? Huwag tayong maging huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Ayan, tuloy natin kung ano ba itong sinasabi ni Martin Romualdez. While real crime is going down, fabricated stories and scripted videos are spreading like wildfire online. Fear is being peddled for clicks and views. That's not just irresponsible, it's dangerous. Ang dami pong assumption dito ni Martin Romualdez, no? Yung clicks and views.
Ano na naman yan? Vlogger na naman ang ano niyan, ang tunguhin niyan, no? Bakit po ba, bakit po masyadong mainit ang dugo ninyo sa mga vlogger, di ba? While real crime is going down, fabricated stories and scripted videos are spreading like wildfire online. Fear is being peddled for clicks and views, not just for irresponsible, it's dangerous. Okay, so ang daming binintang dito ni Martin. Una, mababa ang krimen. Pero hindi po na-appreciate ng tao yan dahil sa mga vlogger, online eh. Click and views eh. Sino lang po ba yung naghangad ng click and views? Mga vlogger, di po ba? Okay. Kasi wala namang pakialam dyan yung mga ibang tao eh. Sa click and views, wala pong pakialam dyan. Vlogger lang po. Okay, anyways. So, ibig niyang sabihin, kahit mababa ang aktual na krimen, pero dahil sa pinalalaganap nitong mga vloggers na to, ay mukhang ganyan din yung sinabi ni Marbil. Pare-pareho lang po kayo. Alam niyo po, mas madali pong ilako ang katotohanan kaysa kasinungalingan. No? Inaamin niyo po na yung katotohanan, parang sinasabi nila, kami nagsasabi ng totoo eh. Yung police report nagsasabi ng totoo. Ano daw yung totoo ayon kay Martin? Bumababa ang krimen. O totoo naman pala yun eh. Bakit po kayo natatakot sa kasinungalingan? Hindi naman po kayo, yung mga kakampi nyo naman po, Mr. Speaker, hindi naman po kilala yan na hinahayaan lang yung mga kasinungalingan. Alam mo, Mr. Speaker, yung mga kakampi mo sanay magdemanda. Yung mga kakampi mo sanay manakot. Yung mga kakampi mo sanay mag-imbestiga. Di po ba? Nakita nyo ba yung ginawa nila kay MJ at saka kay Cresset? Pinatawag sa Quadcom, tapos yung mga sinulat nila ipinamuka at pinagsorry, di ba? Kaya hindi na contempt, nagsorry. Wala po kayong pinalalagpas. Pag sa tingin ninyo nagpe-fake news yung mga vlogger, lalo na mga Duterte vlogger, sa tingin nyo fake news, hindi nyo po pinalalagpas. It's either iniimbestigahan ninyo or sinasampahan ng kaso. Alam nyo po ba yung kinasuhan ni General Torre? Kung anong pinalalaganap na siya ay na-ospital, di ba? May picture, sinabi si Torre nasa ospital. Tapos, dinimanda ni Torre. Maramdamin yung mga kakampi nyo eh. Mr. Speaker, maramdamin. Kung totoo na may nagpapakalat ng mga hindi tamang balita tungkol sa krimen, di sana katakot-takot na. Hindi po namin pag-aabalahan. Alam namin na sa panahon ngayon, ginigipit ninyo yung mga vlogger. Kaya nag-iingat kami na bakit naman namin papakailaman yung mag-imbento kami ng krimen. Hindi po ba? Para saan yun? Mag-imbento kami ng krimen para magkaroon kayo ng chance na kami ay kasuhan? Yung mga vlogger, kasuhan? Parang hindi walang mahihita naman. Ano mahihita pag may krimen na inimbento? Ang katotohanan po ay iyang kasinungalingan po na sinasabi ninyo, no? Yung pinaniniwalaan po yung mga vlogger, ibig nyo sabihin kasinungalingan din po ba yung pinalalaganap ng mainstream media? Sa mainstream media namin nakikita yan. Wala po kaming kakayahan. Yung mga vlogger po walang kakayahan na maghanap po o ang sinasabi niya kasi rito, fabricated stories. Yung po bang mga krimen fabricated po ba yan? Di dapat dinimanda na ninyo yung mga vlogger na nag-fabricate ng istorya. Alam mo, Daniel Orea, manawagan ka na.
Yung panawagan mo para sa sarili mo eh. Bakit tayo mo sabihin kung ano yung gusto mong sabihin? Nililibang mo lang sarili mo, araw-araw ka nagme-message ng ganyan. Sabihin mo na kung ano yung gusto mo sabihin. Okay, balik po tayo. Ibig nyo po sabihin, pinalalala lang po yung mga crime situation ng mga vlogger, ha? Para kasi silang nilalagang itlog kundi di sa magbalita. Ang alam ko po, Mr. Speaker, no? Ang mga Duterte vloggers po masyadong abala sa mga nangyayari sa politika para intindihin pa namin mag-imbento ng mga krimen. Buti sana kung ang bintang mo nag-iimbento, nag-iimbento kami ng mga kasiraan ng mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Mas kapani-paniwala pa 'yun eh. Oh, pero yung sabihin pagbintangan mo yung mga vlogger na nag-iimbento ng mga krimen. Ano pong krimen yung inimbento namin? Nasasaktan si Martin kasi ine-expect niya pag nagbalita si Marbil na bumaba ang krimen, magpapalakpakan ng tao. Ano po ba ang initial na reaction ng mga tao pag nung sinabi ni Marbil na bumaba ang krimen? Naniwala po ba ang mga tao? Inaantok ka ba? Inaantok ka pala. Tulog ka muna. Yan, binigyan na kita. Inaantok ka pala eh. Baka ako mapagbigay ako ngayon. Agarin ko raw at para hindi siya antokin. Pagbibigyan kita, matulog ka muna, bukas ka na uli manood. Sinisimplihan nyo ako na nakakaantok ka ba dong? Di, antokin kayo, wala akong problema. Okay. Style ko po to eh. Yung pinahihinog ko po yung mga di ba? Ito yung sitwasyon, inuunti-unti natin. Ngayon, kung naiinip kayo at wala po tayong magagawa dyan. Matulog muna kayo. Okay. Ang point dito ni Martin Romualdez, dapat tayo dapat pinupuri yung PNP. Ang totoo po naganap, pinagdududahan saan nakuha ni Marbil na bumababa yung krimen. Samantalang nakikita, yun yung problema, Mr. Speaker. Yun yung problema. Kasi bahagi yan ng inyong propaganda na mas mababa ang krimen ngayon kaysa kay panahon ni Digong. Samantalang, kitang-kita po ng mga tao na nagbalik na po yung krimen. Ngayon, yung statistics po na yan, hindi po namin kino-question yan. Sabihin nyo na zero, wala po kami pakialam. Pero wag nyong sabihin sa amin na purihin namin kayo kasi nakikita namin yung aktual. Sa aktual po kami nagbabatay. Alam nyo po, kahit na anong statistics, pag hindi po yan tumutugon, kahit sabihin ninyo, umuulad ang Pilipinas ngayon, hindi magdidiwang yung mga tao, maaasar pa. Gaano ba kataas ang rating mo? Ngayon, meron po ba nakaalam ng rating nito sa pahayag? Kasi si Bongbong Marcos lang po tsaka si BP Sara ang nakita namin eh. Okay. Gaano po ba kataas yung rating mo? Kasi kung talagang natutupad kung totoo yung sinasabi nyo na mababa krimen, maganda ang kabuhayan, nakakatugon, walang nagugutom. Hindi po kinakailangan, Hindi po kinakailangan namin na maghanap ng mga numero, kusa po.
Nung panahon naman ni Duterte, hindi naman po kami naghanap ng numero. Real talk po, Mr. Romualdez. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, 10% ka lang pala. Dapat ang taas-taas mo na, no? Hindi mo ba naiisip, Mr. Romualdez, na kung talagang ang mga tao ay natutuwa sa gobyerno, ikaw dapat ang pinakamataas. Kasi ikaw ang mukha ng gobyerno eh. Kayo ng pinsan mo eh. Okay, balik tayo kay Pangulong Duterte. Wala po kaming pakialam sa mga statistics. Wala po kaming pakialam kung bumaba ang krimen o hindi. Naramdaman namin. Hindi po namin kinakailangan. Bakit ang tahimik ng lugar? Ilan na ba ang crime rate? Hindi po kami nakikialam sa mga crime rate. Nung panahon ni Duterte, naramdaman talaga namin na tumahimik sa lugar namin. Nawala yung mga adik eh. Nawala na yung nawala na po yung mga siga sa daan na pag minarian niya mga yan, halos. Hindi po statistics ang kinakailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao, pag usapin po ng crime, no? Ang naranasan po namin kay Duterte, wala kaming pakialam sa crime rate. Pero, ang pakialam namin, madaling araw ba, makakalabas kami ng bahay nang hindi kami kinakabahan? Uuwi ba yung mga anak namin, lalo na may dalaga kaming anak, na hihintayin lang namin sa bahay? Yan ang sukatan ng crime ayon sa amin. Hindi po yung bumaba. Ikalawa niyang gustong puntuhan na yung mga vloggers na negative yung pinapakita sa gobyerno, lalo na sa krimen, ang dahilan kung bakit parang masama po ang krimen. Bakit po ang mainstream media na hawak naman ninyo, panay positive ang sinasabi, no? Panay positive po, panay kasamaan po ang sinasabi sa Duterte at positive naman ang sinasabi sa kay BBM. Bakit po ang media o mainstream media pala, bakit hindi po sila effective na nagsasabi sila ng magaganda para sa gobyerno? Di ba? Bakit yung mga nagsasabi ng mga kapalpakan ng gobyerno at kagandahan ng panahon ni Duterte ang pinaniniwalaan ng tao? Again, wala pong pakialam yung tao sa statistics eh. Hindi naman po mga ekonomista yan, mga yan. Hindi naman po mahilig sa numero. Ano po yung nararamdaman nila? Yun po yun. Pag bumili sila ng bigas at mahal ng bigas, yun po ang naramdaman nila. May nangako sa kanila na 20 pesos na bigas at mahal ang bili nila sa bigas, yun po ang sukatan nila. Hindi po kung ano-anong statistics. No? Pag nakita nila na walang adik na nakatambay sa kanto, tagumpay ang war on drugs. Ganun lang po kasimple sa simpleng mamamayan. Hindi po kinakailangan na bloodless o kung ano. Marami na patay, demonyo si Duterte. Demonyo? Ano ngayon? Ano ngayon kung demonyo? Di ba? Sabi nga ni Duterte, bababain ko kayo sa impyerno. Kung satanas po ang kalaban natin, hindi po kinakailangan na anghel, malaanghel yung, kung ang kalaban po natin ay sanlaksang demonyo, hindi po natin kailangan ng anghel na magdadasal lang. Ipagdadasal lang na magbago tong mga demonyo. Ang kinakailangan natin, pantapat sa mga demonyo nila. Yung demonyong pupuksa sa mga demonyo rin. Di ba? Para maprotektahan yung tao. Okay, punta na po tayo rito kay Kaufman. Naunawaan niyo po yung sinasabi nito niya, no? Mr. Speaker, ang dami niyo nang inimbestigahan.
ang dami nyo ng yung pagmumura lang, minumura lang yung congressman, nakasalang sa kongreso. Eto pa bang nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol sa krimen, gumagawa ng, ano sabi niya, fabricated stories? Hindi ako makapaniwala na pati krimen fabricated. Bakit po ipapabricate yung krimen? Ipakulong nyo yung nag-iimbento ng krimen. Ang alam ko po, natuklasan ko yung mga krimen na to sa dyaryo. Sa mainstream media namin nalalaman na merong road rage, may namaril. In fact, si Marbil, pinarangalan pa yung mga nakahuli sa road rage. O ano ba ang problema ron? O yung mga maglola na pinagtataga. Yan pong mga ganyang krimen na tagos sa puso namin dahil normalidad lang, ay mga normal na tao yung involved. Yan po yung hindi na namin nakikita nung kay Duterte. Di ba? Nung panahon ni Duterte, wala na pong ganyang mga uri ng krimen eh. Wala po kami nakikita. Malaganap na rin po yung social media nung panahon ni Duterte. Lagi yung masyado naman kayong bilib na bilib. Masyadong tinataas nyo naman yung mga pro Duterte na parang kami lang ang may control. Open po. Ang mga YouTube po, ang dami nyo nga YouTuber eh. Open, Mr. Speaker, ang YouTube, ang Facebook, ang X. Open po yan. Mapa pro Duterte ka, mapa pro Marcos ka. Ano po ibig sabihin? Kung sinasabi po ninyo na hanggang ngayon talo kayo sa social media ng mga pro Duterte, isa lang po ibig sabihin yan. Mas marami talaga yung mga pro Duterte kaysa pro Marcos. Di ba? Pwede kayong mag-YouTube, pwede kayo. O kaya, kahit mas marami yung vlogger nyo, mas kapani-paniwala yung mga vlogger ng Duterte. Ang tanong, bakit kapani-paniwala? Pasisimplihin ko lang po, Mr. Speaker. Kung ang pinagkukunan ng mga vlogger nyo na impormasyon, si Ninyo. Paano kayo magiging kapani-paniwala? Padaan nyo naman. Kung ang pinagkukunan nyo na impormasyon ay si Larry Gadon. Na nagsasabi na pag nakakapag-mall ka, mayaman ka na o hindi ka na mahirap. Wala talagang aasahan sa iyo. Mga pinagkukunan namin na impormasyon, si Tatay Digong, si BP Sara, si Kaufman. Ang layo sa inyo. Sila Attorney Trixie, sila Harry Roque, si Attorney Topacio. Sa inyo, si Gadon tsaka si Ninyo. Kaya wag nyo pong sisihin yung social media kasi hindi po exclusive yung social media sa mga Duterte. Pag lagi nyo pong sinasabi na ang social media ay tagapagpalaganap, isa lang po ang konklusyon niyan. No? Ang kaduda-duda, yung mga pasarbe ninyo. Paano mangyayari na kontrolado ng mga Duterte yung mga social media, tapos sa mga survey ninyo, pasok lagi, karamihan, mga pro Marcos? Hindi nagtutugma-tugma eh. Wala talaga, wala sa hulog. Angal kayo ng angal na ang lakas, kontrolado nyo na mass media, kontrolado nyo na mainstream media eh. O bakit, kung nagsasabi sila ng totoo, bakit panay ang angal nyo sa social media? Nakikita po ng tao yung ginagawa ni Maris Umali
nakikita po ng tao yung ginagawa nila Sen Hernandez. Aktual, nabibidyohan. Kilala po namin yung mga pinuno nila. Si Arnold M. Clavio. Anong meron yung mga yan na katiwa-tiwala ba si Arnold Clavio sa tingin ninyo? May asawa, pinatulan yung minor edad na si Sara Balabagan. Hindi nagsosorry hanggang ngayon. Sa ibang bansa yan, matagal nang tinanggal yan si Arnold Clavio. Yan ang media natin. Mapagkalinga. O, tignan nyo yung anak ni Nino Mulak, di ba? O, anak ni Nino Mulak, anong ginawa? GMA din yata. GMA ba? GMA rin ba yun sa anak ni Nino Mulak? Ano ba meron dyan sa GMA? Nariyan kasi si Arnold Clavio kaya paano magtitiwala sa inyong mga tao? Okay, punta tayo dito kay Kaufman. Alam nyo, barado kay Kaufman yung Rappler, ini-interview. Okay, eto, tignan natin. In-interview na Rappler si Kaufman. Sa mga hindi po nakakakilala kung sino po si Kaufman, siya po, si Nicholas Kaufman po ang abogado ni Tatay Digong sa ICC. Okay, kaya habang pinakikinggan mo po si Kaufman, lalo kang naniniwala na mapapalaya si Duterte kung magiging patas tong ICC. Pero kung hindi naman patas yung ICC, expected na natin yan kasi wala naman na naniniwala dyan. Patutunayan niya lang na kangaroo court siya. Ito po ang tanong na Rappler. Will you challenge admissibility and jurisdiction provided for under Article 19? Will you raise a violation of Article 59 or both? Ang tanong niya, i-raise nyo po ba yung questionin nyo ba yung jurisdiction at saka yung violation ng Article 59 or pareho? Ito po ang sagot ni Kaufman. I'm not disclosing defense strategy. Hindi ko ibubulgar sa inyong mga taga-Rappler yung defense strategy namin. No? Okay. You, however, are quite clearly aware of the weaknesses of the case. Pero kayong mga bobo kayo sa Rappler, alam na alam ninyo na mahina ang kaso kay Duterte. Kitang-kita nyo, tinatranslate ko lang sila sabi ni Kaufman, namely the grievous violation of due process and the shaky jurisdiction basis. Ito po sinabi ni Kaufman. Hindi nila sinunod yung due process, hindi nila hinarap si Duterte sa korte. At saka wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Otherwise, why would you point to me the very two legal issues that the government of the Philippines itself fears after having colluded with the Office of the Prosecutor at the ICC? Kasi hindi mo yan itatanong sa akin kung sa tingin nyo, hindi yan yung pupuntuhan namin. Kasi hindi mo itatanong yung ikinatatakot ng Philippine government na mapawalan sala o mabasura tong kaso na to dahil dyan sa ginawa nilang pakikipagsabwatan. Yan. Sa ICC prosecutor. Okay. To abduct, kidnapin at dalhin sa ICC si President Duterte sa dahig. This was political hit job and everyone in the Republic of the Philippines knows it. Pati kayo sa Rappler, alam ninyo na ito ay political hit job. So dalawa po yung pinupunto, no?
Pero hindi po siya nagsabi. Rappler mismo yung nag-insinuate. Alam po na pati ng Rappler na mali po yung ginawa po nilang abduction. Abduction na po ang tawag. Kidnapping kay Pangulong Duterte. At mali rin po yung ipagpalagay na wala na po silang jurisdiction, maski po Presidente ng Pilipinas nagsabi na walang jurisdiction, pero patuloy pa rin nakipagtulungan sa pagpapakulong. Pero sa pagpapalaya, ayaw makipagtulungan. Di ba? O, baradong-barado eh. Sabi na, kaya mo nga tinanong sa akin yan dahil alam mo na yan yung gagawin ko. Pero hindi ko ibibisto sa iyo kung anong, hindi ko sasagutin kung anong taktika ang gagawin namin ng mga defense team ni Duterte. O, tanong uli ang Rappler. What's unique about the case of Mr. Duterte that makes you confident of an acquittal? Ano ang kakaiba sa kaso ni President Duterte? Bastos kayo sa Rappler. Mr. Duterte lang ang tawag nyo. Palibasa yung amo nyo, hap-hap. Hindi po hap Pilipina. Hap iguana, hap buhaya. Eh, bastos kayo eh. Nararapat lang sa inyo, bastusin din. Ang inyong amo ay hap iguana tsaka hap buhaya. Ano daw? Ano daw ang kakaiba sa kaso ni Mr. Duterte? At naniniwala si Kaufman na ma-acquit si Duterte. Okay. Sabi ni Kaufman, the very factors that you have highlighted above, yung mga sinabi mo, yun mismo ang mag-a-acquit kay Duterte. Bakit po? Kasi po, yung dalawa na yun, yung issue ng jurisdiction at issue ng walang due process, kinidnap si Tatay Digong, nasa rules po yan ng mismo rules po yan ng ICC. Ngayon, kung mismong rules nila ang hindi nila susundin, eh sino pang magtitiwala dyan sa mga yan? Imagine niyo, kinidnap niyo yung tao para usigin. Doon pa lang dapat malaya na si Tatay Digong. Eh. Di ba? Okay, Rappler. Tanong uli yan, Rappler. There's been a lot of talk in the Philippines. O, eto mga taga-Pilipinas, makinig kayo. Niloloko tayo ng Rappler. There's been a lot of talk in the Philippines that the harassment being suffered by the victims, their lawyers, and other human rights defenders only boost the prosecution's case. What can you say to this? Yung harassment daw po na ginagawa natin sa mga lawyer. Sino kaya yung lawyer? Si Conti? Hindi namin hinaras si Conti dahil siya ay lawyer ng ano. Hinaras namin si Conti. Hindi pala namin hinaras. Umamin na hinaras. Hindi po namin hinaras. Puta, pwede mo ba i-harass yan? Abogado yan tayo, pangkaraniwan tao lang. Hindi namin hinaras si Conti. Yung mukha niya lang. Pwede mo ba i-harass si Conti? Nakakatakot ang pagmumukha niya. Baka lunukin kami. Hindi namin hinaharas si Conti. Puta, may nakakaharas ba dyan? Sumasagot lang po kami. Pag sinabi mo maganda si Conti, pinakamagandang abogada ng harassment yun. Hindi naman eh. Okay. Sino pa? Suffered by the victims. Alam ko dalawa lang po yung hinaras natin. Hinaras. Yung inaano natin, di ba? Si Conti, tsaka si Aling Lydia. Anong pangalan? Aling Sheila. Si Aling Sheila, hindi po siya biktima. Yung anak niya kasi namatay 2024. Kaya po namin kantsaw lang po.
Hindi po namin hinaras si Aling Sheila. Kinakantsawan lang namin si Aling Sheila kasi si Aling Sheila po ay sumama doon sa rally ng mga AJK victim. Samantala ni Duterte samantala yung anak niya namatay noong 2024. Alin Lydia, lityon pala yun. Ito po sagot ni Kaufman. Tignan niyo. Si Kaufman talaga matalino eh. Mr. Duterte is not responsible in any way for the harassment caused to any individual of nature that you mentioned. Walang kinalaman si Duterte dyan sa harassment. If harassment by unidentified and unaffiliated actors is presently causing the prosecutor's case to be boosted, kinakantsawan po namin, hindi po namin hinaharas si Aling Sheila. Saan ka nakakita? Sumama ka sa AJK victims ni Duterte, namatay yung anak mo 2024. Hindi na presidente si Duterte noon. Pinagtanggol pa ni Conti. Dahil nakulong din daw yung anak niya na nakulong daw yun ng panahon ni Duterte. Kaya biktima pa rin na AJK. Ano ba AJK? Extrajudicial killing. Hindi naman extrajudicial kulungan eh. Ikaw talaga Conti oh. Ito lang masabi ko, kung ano ang itsura mo, ganun, kung gaano kaganda yung itsura ng pagmumukha mo, ganyan din kaganda ugali mo. Okay. Pero ito ang pinakamalapit. If harassment by unidentified and unaffiliated actors is presently causing the prosecution's case to be boosted, kung mabubus po nito yung harassment sa mga sinasabing biktima at sa attorney, then this would only indicate a need for extraneous and irrelevant factors to enhance a case which, as we know, is already fundamentally weak. So, ibig sabihin, kung ang magpapatatag ng kaso ay yung harassment na nagaganap daw di umano ngayon, kala Aling Sheila at kay Attorney Conti, isa lang po ang patunay niyan, no? Kung yan ang nagbubus ng inyong kaso, wala talaga kayong kaso in the first place. Matagal nyo nang kinasuhan si Duterte, eto ngayon lang to nagaganap eh. Irrelevant po yan. Nung kinasuhan nyo ba si Duterte, naporsin nyo na pagdating po ng 2025, ihaharas po si Aling Sheila at saka si Conti. Kung matatawag na harassment yun, yung pangangantyaw. Alam nyo, kantsawan lang po yan. Kaya namin kinakantsawan si Conti. Ang ganda eh. Para kang alam nyo po, si Conti, yung beauty niya para kang nasa kalangitan. Opo. Ang tawag ko riyan sa mga beauty na ganyan, mga heavenly beauties. Di ba may mga soft drinks beauty tayo? Soft drinks beauty, mga iba pang beauties. Ito po, heavenly beauties. Para silang mga model sa St. Peter's. Magkakaba siya si Maria Ressa, si Conti, si iyakin nga ako, kaya nga ako tawa ng tawa eh. Heavenly beauties. Yan po. Si Conti, si Maria Ressa, tsaka si French Castro. Pwede po silang pang model ni St. Peter's. St. Peter.